Sumalang sa budget hearing sa Kamara ang revised budget ng Department of Public Works and Highways para sa 2026. Umalma ang ilang kongresista ng tanggalin ang budget para sa flood control project sa kanilang distrito. May unang balita si Joseph Moro. Mula sa orihinal na 881.3 billion pesos, 625.78 billion pesos na lamang ang budget na hinihingi ng Department of Public Works and Highways sa 2026. Tanggal ang 252.53 billion pesos na halaga ng mga lokal na flood control projects na gobyerno ang nagpopondo. Ang tinira lamang ay ang 15 billion pesos na halagang sagot ng gobyerno sa mga foreign-assisted flood control project tulad ng Pasig Marikina Rehabilitation Project. May bahagi kasi ng pondo para dyan na inutang sa ibang bansa at obligadong tapusin bukod pa sa mahigpit na binabantayan ng mga nagpautang. Tapusin na lang muna natin yan, ayusin po natin ang mga ginagawa nating ongoing na flood control all over the country. For 2026, zero muna tayo. Ito na ang pinakamababang budget ng DPWH na isinumite sa Kongreso simula noong taong 2020. Wala munang pondo para sa mga flood control projects hanggat hindi nasosolusyonan ang problema. Pero paano ang mga pagbaha na nangangailangan ng aktual na solusyon? Sabi ni Dizon, may mga flood control projects naman na napondohan noon pang 2024 at ngayong taon. Tanong ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, paano ang pondo sa dredging sa kanilang lugar na isa sa mga nasagasaan? Unfair naman po yun. Yun po matagal naghihintay. Tapos ang maghihirap ngayon, yung mga kababayan nating babahain sa susunod na taon. Itutuloy yung palpak, pagkatapos hihinto yung matitino. Ayon kay Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, natanggal din ang pondo para sa bypass road sa lugar nila. I am asking, appealing to the Secretary, can you restore this? I think it was looked at as multiple packages. We will find a way to restore this. Umaasa pa rin ang mga kongresista na uubra ang pagbabalik ng pondo kung hindi naman anila para sa flood control. So wala na makapagsingit, sir. Yun ang instructions sa amin. Yun lang kailangan natin bantayan. Kung may ibabalik man, kung saan man mapunta, kailangan ma-verify na yun talaga yung kailangan. Ang pagtatapyas ng pondo para sa mga flood control project alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na i-zero budget ang mga proyekto kontra baha sa 2026. Sa susunod na taon din, target mailabas ang flood control master plan para sa Metro Manila. Magkakaroon din ng master plan for the entire country. Yun po ang plano natin, Mr. Chairman. Marami po sa mga nakita natin ngayong mga proyektong may problema dito sa flood control specifically, mga proyekto po na wala man lang ni plano. Kahit anong detailed engineering design, kahit anong feasibility study, wala man lang po. At ang commitment po at ang gusto pong mangyari ng ating Pangulo ay hindi na po mauulit yan. Itinuro naman ng ilang kongresista ang umano'y small committee sa Bicameral Conference Committee kung saan umano nadagdag ang 289 billion pesos na budget ng DPWH sa 2025. Nang unang dumating daw ang 2025 National Expenditure Program ng DPWH, ito ay nasa 898 billion pesos lamang. Pero sa Kongreso ay bumaba pa ito ng 825 billion pesos. Nang dumaan daw ito sa BICAM ay tumaas ito bigla sa 1.13 trillion pesos. Ang malinaw dito, ang insertions o paglobo o pagsingit nangyari sa BICAM. Hindi sa small committee dito sa House of Rep. Bukas ba ang departamento na i-identify kung sino ang sponsor ng bawat amendment dyan? Pwede ba lahat ng pagbabago dyan i-identify at isa publiko? Okay ba kayo doon? Tingin ko po, magandang ideya po yan. Dapat. Isa publiko yan. Kasi masyado na maraming tinatamaan na hindi dapat tinatamaan. Tinanggap naman na ni Dizon ang courtesy resignation ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Si Cabral ang sinasabi ni Senador Panfilo Lacson na nag-uudyok umano kay Senador Tito Soto na maglagay ng budget insertion sa 2026 proposed budget. Ang sabi ni Lacson, itinanggi raw ito ni Cabral kay Secretary Dizon ng tanungin. Sabi ni Cabral, handa siyang sagutin ito sa pagdinig. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News.
Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.